Ang topic po natin sa umaga pong ito ay pinapagatan ko pong ibang magmahal na Diyos. Amen! Sabihin mo nga sa iyong katabi, ibang magmahal na Diyos. Kasi iba po talaga. Hindi kagaya po ng tao, yung pagmamahal po niya ay, ano po ba yun? Conditional. Amen. Kung mahal mo ko, mahal kita. Kapag hindi mo na ako mahal, hindi na kita mahal. Kasi yun po yung tao, di ba? Conditional. Pero yung Diyos, sabi nga, wala pong kondisyon yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang sabi po sa atin pong talata sa Romans 5, 6, 7 yan dito, sapagat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Luman ang kanyang buhay alang-alang sa isang tao at tuwid. Kahit na maaaring may marahas na gumawa nito alang-alang sa isang tao at tuwid. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Sabi dito ng 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So makita natin, ibang magmahal ng Diyos. Sabi nga, kaya po niyang ibigay yung buhay mismo ng kanyang kaisa-isang anak dahil sa iyo at dahil sa akin. Amen? Sa ating tao, di ba? Bilang mga tao. Kung isa, napapakinggan po itong ganitong kwento. Kapag po may sakit yung mga bata, alam po, yung mga bata talaga. Kapag inaalagaan ng isang nagmamahal na magulang, na nanay, sabi niya, sana ako na lang may sakit. Kasi hindi ko maintindihan yung kalagayan ng aking anak. Yun po yung kanyang pagmamahal. Gusto niya, akuin po niya yung sakit po ng kanyang minamahal na anak. Ayaw po niya na, sabi ko nga, masaktan yung kanyang pong anak. Ganun po niya kamahal. Subalit yung Diyos, dahil sa pagmamahal po niya sa iyo, at pagmamahal po niya sa atin, ipinaubaya po niya mismo yung kanyang kaisa-isang anak. Sabi nga ng Bible sino namatay? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, binayaan ng Diyos mamahal yung kanyang kaisa-isang anak. Subalit yung tao, hindi po siya papayag. Lalo na mayaman, hahanapin po niya yung lahat na magagaling na doktor upang ma-receive lamang po yung kanyang minamahal na anak. Yun po yung sitwasyon. Subalit, sa pagmamahal sa iyo ng Diyos at pagmamahal sa atin ng Diyos, at sa ating pong lahat, pinatunayan po niya ito. Hinayaan po niya yung kanyang kaisa-isang anak upang mamatay. Dahil sa buhay ng bawat isa sa atin, nung tayo po ay mga makasalanan pa. So, sa umaga po ito, ibang pagmahal ng Diyos sa buhay po natin. At sabi nga po nung awit natin kanina, walang ibang nagmahal sa akin ng tulad. Walang iba, kundi lamang yung ating Panginoong Diyos na nagmahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. At yung pagmamahal po sa atin ng Diyos, una, kasabi po dyan, ibinigay ang pinakamahalaga sa Kanya. Sa atin, bilang tao, napakahirap po yan. Pero yung Diyos, ibinigay ang pinakamahalaga sa Kanya. Nung tayo po ay minahal ng Diyos. Ang sabi po dyan sa aklat po ng Juan, inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nung isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig. At isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung babalikan natin sa Kanya, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi naman natin inibig ng Diyos Subalit tayo ang inibig ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Kung minsan po kasi bilang tao, pumapasok sa kaisipan ng tao na wala nang nagmamahal sa akin. Lalo na, napagalitan na magulang, hindi na ako mahal na magulang. Kaya nag-away ng mag-asawa, hindi na ako mahal ng asawa ko. Kaya kaibigan, naghiwalay, hindi na ako mahal ng kaibigan ko.
Kaya may boyfriend o may girlfriend, hindi na mahal ng boyfriend o girlfriend. Alam niyo po, lagi natin ilalagay sa puso at isip natin, may isang higit na nagmamahal. Amen! Amen! Na walang iba kundi po yung ating Diyos, na mula po doon sa kanyang pagmamahal sa atin, isinugod niya yung kanyang anak upang maging handog at mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Bagamat kung minsan bilang tao, nakakalimot po tayo sa Diyos. Pero yung Diyos, sabi nga, nandyan po siya. Bagamat hindi po natin siya minahal, subalit tayo po ay minahal po ng Diyos. Yan po yung binanggit po niya sa kanyang talata ito, ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig ng Diyos. Tayo po yung inibig ng Diyos. Kahit hindi mo pa siya inibig, inibig na po tayo ng Diyos. Kaya huwag mong isipin na wala pong nagmamahal sa iyo. May nagmamahal po sa iyo. At siya po yung wala pong iba, kundi po yung ating Panginoon Diyos. At binanggit nga po yung John 2:16, lagi natin binabasa ito at isinama ko po ito, na sabi po dito ng Bible, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya dito, sapagkat gayon na lamang. Ibig sabihin, pagka sinabing gayon na lamang, talaga kakaiba yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya yung tayo sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugod ng Diyos sa Kanyang anak hindi upang hatulang ng parusa ang salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Isinakripisyo po niya mismo yung buhay ng ating Panginoong Jesus upang ikaw at ako ay hindi mapahamak, upang ikaw at ako, sabi dito ng Bible, upang sino sumampalatay sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos, tayo pong lahat na mananampalataya ng Diyos ay matanggap natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi alam ng Diyos, yung buhay natin dito, pansamantala lang. Halimbawa, naisulat sa iyo, 60. Kahit ano gawin mo, 60. O naisulat naman sa iyo, 80. Kahit gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay kasi wala ka 80. At sabi ko nga, November 1 po ba yun? Yeah. Pag nagpunta ka sa sementeryo, makikita mo yung edad ng tao. Makikita ka na, bata pa lang. 2 taon pa lang, namatay. Yung isa 5 taon, yung isa 10 taon, yung isa, kabataan pa lang to, 18 years old pa lang. Yung iba naman, paano ito? 90. Yun po kasi yung buhay dito, sa ibabaw ng lupa. Amen! At dahil alam ng Diyos, yung buhay ng tao ay may hangganan, at dahil mahal ng Diyos yung buhay po ng mga tao, isinakripisyo nga po niya yung kanyang kaisa-isang anak. Ang sabi ko nga po sa ating pong title, ibinigay ang pinakamahalaga sa Kanya. Ibinigay po ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya na walang iba kundi yung ating Panginoon Jesus upang hindi ka mapahamak kundi magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka lang binigyan ng Diyos ng buhay dito na sabihin na po natin 70, kundi ang gusto ng Diyos mula po doon sa 70, magkamit ka pa ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Pagkamat ko minsan, hindi natin napapansin, ganun pa ako talaga kamahal ng Diyos. At lagi kong sinasabi, yung buhay natin, napakalaking biyaya. Kasi, pansinin po natin, madaming mga tao mayaman na gustong dugtungan yung buhay, subalit hindi po nila na yung dugtungan. Iba, pupunta pa ng ibang bansa. Nagpapa-inject na pampahaba po ng buhay, pampabata ng buhay. Subalit makita natin, kapag dumating yung takdang panahon, makamatay pa rin siya. Kasi yung buhay ng tao, hindi po siya nabibili po ng salapi. Ang buhay ng tao ay biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa na kanyang kilala. At mula rin po doon, kagaya po na aming pinag-aaralan, hindi lamang po buhay dito yung pinapangako ng Diyos, kundi ang pangako sa iyo ng Diyos, pangalawang buhay. Sabi nga yung buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? Kaya, ganun po tayo kamahal ng Diyos. Hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang doon sa pangalawang buhay. Yung buhay po ng mga tao dito, lalo na po yung mga magulang, gusto ko yung anak ko, makatapos man lang ng engineer.
makatapos man lang ng doktor, makatapos man lang ng abogado, di ba? Dito, pinag-iisipan po natin yung mga bagay nito. Subalit, yung tao, hanggang doon lang yung kanyang kaisipan. At makikita natin yung pagmamahal po niya, dito lang. Pero yung Diyos, ang pagmamahal niya, hindi lamang po dito, kundi maging doon sa pangalawang buhay na ipinapangako ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya iba nga po siya magmahal eh. Hanggang everlasting sa atin, hanggang doon sa dulo ng ating buhay. Ganun po tayo minamahal po ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, walang kalugihan na tayo po yung maglingkod sa Diyos, tayo po yung sumunod sa Diyos, dahil naniniwala po tayo, may nakalaang biyaya at pagpapala ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Pangalawa, gusto ko din po makita yung pangalawang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sabi niya, matuwid siyang magmahal. Paano po ba yung matuwid na magmahal niya? Tingnan po natin. So kasi yung tao, hindi po siya matuwid magmahal. Yung Diyos matuwid. Paano po ba yung matuwid? Tingnan po natin. Sa Hebrew chapter 12, verse 5. Sabi niya dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Sabi niya dito, nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinutukoy na anak niya. Namamalo ba kayo? Dapat lang yung nasa tamang lugar ka. Hindi po yung pagka nakabahan mo yung anak mo, kahit siya. Ano po yan, biblical? Eh, yung patas po natin kasi ngayon, di ba? Pag na-video mga ano yung child abuse. Eh, sa panahon pa naman po natin ngayon, hindi makuha sa tingin yung mga anak. Malaki na yung mata mo. Titingnan ka pa. Dati, tingin lang. Sumusunod na kami. Dahil lagi ko alay ko kwento yung tatay ko nandun sa bahay. Sa bahay po namin. Kami nandito sa simbahan. Naglalaro po kami mga bata. Eh, 3 po yung pumipito doon. Yung tatay ko, yung kamay ko, saka po yung ako namin. 3 po yung pumipito. Alam ko po yung pito ng tatay ko. Kapag pumito yung tatay ko, ay si tatay ko yun, uwi na ako. Ganon po kabait doon yung mga bata. Ngayon, bakalan na po kayo. Sige, basahin mo na natin. Sabi dito, sa 7, piisinin nyo. Sabi dito ng sumulat si Apostol Pablo, piisinin nyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa ng lahat ng anak sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas marapat na tayo'y pasakop sa Diyos, sa ating Ama, sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. So, pakita natin dito, may layunin ng Diyos sa pagdidisiplina. At sa 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Natutuwa po ba kayo kapag kayo dinidisiplina? Itinutuwid? Wala naman, di ba? Ay, pinapalaw ka ng tatay ko, gano'n po ba? Wala naman, di ba? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Kundi naghihilagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, makakalasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasalay sa matuwid na pamumuhay. Sabi nga dito, ginagawa ko ito upang tayo po ay masanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya po yung Diyos, hindi po siya kagaya ng tao. Inukonsinti kung minsan yung
mali. Yung Diyos hindi. Matuwid po siya magmahal. Amen! Kaya kapag itinutuwid ka ng Diyos, magpasalamat ka. Kasi, inaayos lamang po yung buhay natin upang tayo mabuhay na may kabanalan. Amen! Kung tayo po itinutuwid ng ating mga magulang, magpasalamat po tayo. Kasi, mahal lamang po nila kayo. Kasi kung hindi kayo anak, kayo didisiplina. Pero dahil anak kayo, dinidisiplina po yung buhay ng bawat isa. Amen po ba doon sa mga pagkakataan? Kasi biblically, sabi po doon ng Bible, para ilagay ko lang po yung supporting verse, Ephesians. Sabi niya doon, Ephesians chapter 6, 1 and 2, hanggang 3 po ata yun. Mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang. Sabi niya dito, sundin, igalang ninyo ang inyong mga magulang dahil ito ang utos po sa atin ng Panginoon na may kalakip na pangako. Ano po ba yung pangako? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa ibabaw ng lupa. Lahat ng anak na mabait pinagpapala ng Diyos. Pero yung anak na napakabait, hindi ko lang po alam yun. Kaya yung Diyos matuwid po siya magmahal. Talagang yung mali, itinutuwid niya. Yung tama, pinagpapala niya. Amen po ba doon? Kaya sa buhay natin, halimbawa, tayo po yung gumano sa gawain ng Diyos. Tayo po ay tinamaan ng salita ng Diyos. Magpasalamat po tayo. Amen! Lord, salamat po dahil pinaalalahanan mo ko sa mali kong ginagawa. Itinutuwid mo po yung aking maling ginagawa. Hindi yung, ay, hindi ako dadalo. Si pastor naman, ako yung nakita. Ang dami-dami namin dumano, ako yung nakita. Siniya ko na. Alam niyo po ba, mahal lamang po tayo ng Diyos. Amen? So, tingnan po natin, may bigay ko dyan ang halimbawa si Eva. Si Eva. Alam niyo po yung kwento ni Eva? Sa kanya Adan? Si Adan, saka po si Eva, sila po yung unang tao na nabuhay dito sa ibabaw po ng lupa. At mula po noon, mahal po sila ng Diyos. Kaya nilagay po sila sa halamanan po ng Eden. At mula po noon, hindi na po nila kinakailangan maghanap buhay kasi lahat ng kanilang mga pangailangan, inihanda na po ng Diyos. Mula po doon sa kalagayan po nila na yon, nagbigay po ng palatuntunan ng Diyos. Di ba? Sabi niya, Eva, Adan, Eva, lahat ng mga bungang kahoy sa halamanan ng Eden, pwede itong kainin. Huwag lang. Sabi niya, sa bunga ng punong kahoy na nagbubunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi niya, kapag kinain niyo yung bunga na yun, sabi niya, walang pagsalang mamamatay kayo. So may palatuntunan. Bagamat nandun po yung masaganang biyaya, nandun po yung palatuntunan na ibiniligay po ng Diyos. So kasi natin, nung bang sumuway si Adan at saka po si Eva, may punishment o wala? Meron, di ba? Kasi sumuway po sila eh. Kahit sila po yung unang tao, unang nilalang ng Diyos, dahil sila po ay sumuway sa panagpunan ng Diyos, may punishment. Ganun din po sa buhay natin. Kaya lang yung mga pag dinidisiplina po ng tatay yung anak, sumasabat po minsan yung nanay. Palagay nyo, matidisiplina po ba ng maayos yung anak? Hindi. Dapat, pagka mali talaga. Pagka tama po talaga. Kasi, kapag yung anak mo nabuhay doon sa mali, punishment ang makakamtan niya sa kanyang buhay. Hindi siya asenso, hindi gaya na yung buhay mo. Kumbaga sa to, hindi tayo ako ay tapos sinpyo niya. Kaya yung mga bata, gano'n nangyayari. Sabi po nila, matigas ang ulo. Matigas naman talaga ang ulo. Di ba lang, paano yung salitang matigas ang ulo? Ayaw sumunod. Ayaw patuwid. Ayaw lumakad doon sa tama kapag nagustuhan ng bata. Anak, huwag kang gagala, hanggang alas 7 ka lang. Tapos lumala. Inaanap ng tatay, huwag wala yung anak mo. Tapos sasabi ko, ano yung nanay? Hindi, nagpunta lang doon sa buhay. Binigyan pa ng katuyawan. Nagbigay na nga ng pala tulad yung tatay.
Tapos yung nanay naman, gumawa ng paraan. Eh, paano madidisiplina yun? Kaya sa buhay po natin, kung mahal po natin yung mga anak natin, tama po lang. Amen. Kasi yung Diyos po natin, itinatama po tayo. Kaya pasilin po natin yung buhay natin. Lahat po ng bagay na nagaganap sa iyo, bunga po yan ng mga bagay na ginawa po natin. Sabi ko sa ano na lang po, sa katawan. Lahat ng pagkakasakit ng tao, bunga po yan ng lahat ng kinain niya. Tama po ba yun? Amen. Diabetes kasi matakaw ka sa matakis. Kaya ka nga nagkasakit ka pa ito kasi matakaw ka sa maalat, mantika. So, doings. Bawal naman yan, di ba? May bunga, di ba? Tama po ba? Physical po yun. May bunga. Kahit gawin mo, pagdating ng tamang panahon, may bunga po yan. Maging yung ginagawa po natin bilang mga mananampalataya po ng Diyos, pagdating ng panahon, may bunga po yan. Kaya kapag ang ginagawa po natin, mula sa simula, maganda. Pagdating sa dulo, maganda po yan. Pag ang ginagawa mo, mali. Pagdating sa dulo, mali pa rin po yan. Hindi mo pwede sabihin, Lord, bakit mali? Eh, anak, balikan mo yung ginawa mo. Baka yung tinanim mo, mali. Kaya, ang naging bunga, mali. Amen! Amen. Matuwid po yung Diyos kung magmahal. Hindi po siya yung konsentidor na kagaya po ng tao. Minsan yung mali na nga, pagkakakpan mo pa. Mahal mo ba natin yung anak natin noon? O konti tingin, hindi mo mahal yung anak mo kasi alam mo ng mali, pinagtakpan mo pa. Nagkwento lang po ito sa akin, sa South Korea, kasi yung mga naging bisita ko lang noon, yung Prime Minister po nila, yung pinaka-ano po nila, head, presidente, siya po ay nagpapatupad po ng batas na bawal yung ganyan. Eh, siyempre, yung kanyang anak naging medyo pasaway. Alam niyo po, nung yung anak niya gumawa po ng paglabag sa batas, yung kanyang tatay nagpakamatay sa buto. Presidente po yun, ha? Kasi ayaw, hindi po niya makayanan yung kahihiyan na ginawa po ng kanyang anak. Kasi presidente siya, tapos ito, nagpapatupad po siya ng batas, tapos itong kanyang anak, hindi niya pa-disiplina. Kaya ang naging punishment sa kanyang kaisipan at buhay, magpakamatay siya bilang isang presidente. Ganun po sila. Ganun po niya inilala yung tama at mali. Dito sa Pilipinas kaya, pag magaling yung abogado mo, panalo. Pero alam niyo po, sa tao lang yun eh. Pero sa Diyos, diba? Sa Diyos, pag tama, tama. Pag mali, mali. Amen! Kaya example ko nga po sa inyo si Adan at saka po si Eva. Kahit sila po yung unang tao na nilikha po ng Diyos, dahil sila po yung sumuway sa kalooban ng Diyos, may punishment. Sabi niya doon, ikaw babae, sabi niya, maglilihi ka na may kalumbayan, manganganak ka na may kahirapan. Siguro yung mga nanganganak, isang upo lang, lumabas na yung bata. Ngayon, magkano? Pag medyo class, 80 na rin. Ito mahal. Lalo na medyo social yung babae. Mahal. Tapos sabi niya, ikaw Adan, sa iyong pawis manggagaling ang iyong kakanin. Kaya si Eva sa si Adan, hindi po sila naghahanap buhay noon. Pumipitas lang. Kumakain po sila. Tapos sabi niya, ikaw ahas. Sabi niya, ikaw ay gagapang sa lupa at kakakainin mo ay alam mo. So, pakita natin, may punishment o may kaakibat na parusa doon sa mga ginawa ko nilang pagkakasala. Kaya sabi po dito ng Bible na binasa natin, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, hindi tayo po ay naghihinagpis. Siyempre, hindi ko maintindihan. Bakit? Kaya alam niyo po, yung po pala sabi dito, ngunit pagkatapos nyo yun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Natin pagiging, hindi pala. May maganda pala itong pakinabang sa aking buhay. Kaya magpasalamat po tayo kung sa kayo pa lang, itinutuwid na po tayo ng Diyos. Amen! Amen.
O mula pa lang ngayon, inaayos na po ng Diyos yung buhay natin. Pagdating bago dumating yung dulo, maayos na po yung buhay natin. Kung sumasablay man po tayo, madalang na lang, hindi laging sablay. Kumbaga sa naglalakad, lagi ka nadadapa. Ngayon hindi na, madalang ka na lang madapa. Amen. Kung dati lagi kang naliligaw, ngayon madalang ka nang maliligaw. Kasi, bakit? Patuloy ng Diyos yung buhay natin at tayo po ay nagpapatuwid sa paningin po ng Diyos. At alam niyo po ba, habang tayo lumalakad sa matuwid na daan, kasunod naman po noon yung mga biyaya at pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero kapag tayo lumalakad sa likong daan, may biyaya, kaya lang madaming disgrasya at aksidente. Pero sa Diyos, kapag lumakad ka sa kalooban ng Diyos, nandun po yung laging biyaya at pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen! Amen. Sino pa? Si David. Yan, si David. Alam niyo po ba si David? Malapit sa puso ng Diyos si David. At makita natin, sa lahat ng labanan, lagi po siya nagtatagumpay. Kaya lang, nung maligaw po siya ng landas, diba? Kasi hindi siya sumama sa labanan eh. Nagpahinga. O ba namamasyal po siya sa palasyo. May nakita siyang napakagandang babae. Tapos natukso. Noong natukso, kinuha ka. Sabi niya, gusto kong maging asawa yung babae niya. Sabi niya sa kanya mga kawan. Siyempre, king. Pwede. Sabi niya. Kasi, ano siya, lingkod po siya ng Diyos. Dumating yung tamang panahon. Nanganak nga po yung babae, kaya lang ang nangyari, namatay. Yun po yung punishment na nagkanak kay David. Kaya nung maunawaan ni David John, nagbalik loob po siya sa Diyos. Lord, patawad po kasi mali po yung aking nilagay. Amen po ba daw? So isang bagay lamang po yung dapat mo gawin. Kapag naligaw ka ng landas, bumalik ka lang sa Panginoon. At sabi ko nga, kung bakit kayo dinutuwid ng Diyos, kasi mamahal po tayo ng Diyos. Amen po ba daw? Ginagamit po ng Diyos muna, nandyan po yung salita ng Diyos, nandyan po yung Holy Spirit, nandiyan din po yung mga pastor, yung mga mananampalataya, at ang magandang pagtuwid sa iyo, yung kapitbahay mo. Baka sabihin sa inyo, ba born again ka? Bakit tayo malagkas ka? Ang ganda nung pagtutuwid, di ba? Lord, patawad, Lord. Nabigla lang ako. Hindi ko nagagawin. Di ba, mabilis na pagtutuwid yun, yung kapitbahay. Kasi, kung kapatid mo lang sa pananampalataya, medyo naintindihan mo. Kapag kapitbahay mo na hindi pananampalataya, mabilis po yun. Mabilis ka kayo, Lord, patawad. Ginagamit po ng Diyos yung mga bagay nila. Matuwid po yung buhay natin. Kaya sabi ko nga, matuwid ang Diyos kung magmahal. Yung po yung totoong pagmamahal. Hindi yung, mali na nga. Pinuponsipin mo pa. Hindi totoong pagmamahal po yun. Yung totoong pagmamahal, itinutuwid mo, inaayos mo yung buhay po ng isang tao binamahal mo. Amen po ba doon? Amen. Una, magagalit po siya. Pero pagka naiintindihan niya, naunawaan niya, nasabihin niya, salamat. Kasi, itinuwid niya yung aking buhay. Pero kung di po natin sinabi sa kanya yung mali niya, mananatili siyang lalakad at mamumuhay doon sa kamali ng kanyang buhay. At ang dulo po nito ay kapahamakan. Okay, pangatlo. Yan. Mapagpatawad. So, sabi ko nga, yung Diyos, mapagpatawad po siya. Kasi iba po siya magmahal. Hindi kagaya ng tao. Tayo po ba mga tao, ilang beses po ba natin kaya patawagin po yung kapwa natin? Unlimited po ba? O dalawa, tatlo, pang-apat, ayaw mo nang makita. Yung kapitbahay mo, di ba? Pagka lumabas ka, nakita mo, ayaw mo nang lumabas. Kasi hindi mo na siya mapatawad. Pero yung Diyos, sabi nga ng Biblia, siya po yung Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Yung pagpapatawad ng Diyos, walang hanggang pagpapatawad. Okay? So, makita natin dito yung kwento ng isang anak. Yung isang anak na, kung titingnan natin, di ba, sa Bible, di ba yung mayaman? Sabi niya, nakiusap kay Abraham eh. Yung mga iniwanan ko po, sabi niya, yung mga 5 kong kapatid,
dumadalangin na nakikiusap po ako kasi ang ginagawa nila mali. Baka po sila mapunta dito sa sa impyerno. Sabi po ng mayaman, isugo po niyo yung yung pulubi. Napaalalahanan sila na huwag silang gumawa ng masama. Alam po nung nung namatay, yung ginagawa po ng kanyang mga naiwanan. Palagay nyo, kayo mga magulang, nakita niyo yung mga anak niyo payapa, masaya-masaya kayo na nandun kayo sa langit. Kung namatay kayo, tapos din nyo inaisa-ayos, nag-iintindi pa kayo, nandun na po kayo sa atin. Ano yung mga anak ko, nag-aaway. Kababay talaga. Yung isang bilon, isang hektar, yung isang pinita. Hindi pa kayahas, di ba? Sino may kasalanan? Yung magulang. Kaya po ngayon, ang ginagawa na, habang buhay, hatiin na po ninyo sa tamang hatian. Para kung mamatay man kayo, payapa kayong namatay, payapa kayong maligaya doon sa langit na bayan. Amen! Kasi dami pong problema ang ganda. So, yun po. Lupos mo na yung lahat. Pero yung Diyos, nandun pa rin po yung kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, gumawa ka na ng masama, nagpakasama-sama ka, pero in last 2 minutes, naalala mo magbalik sa Diyos, hinihintay pa rin po tayo ng Diyos. Amen! Mapagpatawad po yung Diyos. Yun mo. Siya po yung sumalubo. Ito po kasi yung restoration po ng Diyos sa tao. Kaya, pag titingnan natin, hindi ba natin minahal ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya nung makita niya, yung anak niya, ito na, pabalik na yung anak ko. Malayo pa. Anong ginawa? Sinalubong. Hindi. Aba, kung ikaw lang na tao, nakita mo, dumating ako nakaaway mo. Magtatago muna ako. Diba? Itatago mo na tayo. Palampasin mo muna. Kakasal mo kayo sa daan eh. Pero yung Diyos hindi eh. Sinalubong yung anak niya na nakagawa sa kanya ng pagkakasal. Ganun po yung mapagpatawad ng Diyos. Ganun po siya. Kaya kung tayo po bilang mga tao, kung minsan naliligaw po tayo ng landas, mag-isip po tayo, Lord, patawad po kasi kamali ko, babalik po. At hinihintay po tayo ng Diyos. Amen! At hindi lang po sabi nga dito, tumatanaw niya, sa matinding awa, patakbo niyang sinalubong. Aba, yung Diyos pa pala sasalubong sa iyo. Pangalawa, niyaka! Talagang ibinalik na ngayon pagmamahal. Tapos sinalikan po. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung tayo po yung nagkakamali, sa 2 Corinthians, 1 John 2:1 po, sabi ng mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, sabi niya dito, ngunit, kung magkasala ang sinuman, ba'y tagapagtanggol tayo sa Ama, si Yesu Cristo ang matuwid. 2. Si Cristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So sabi nga, meron po tayong tagapagtanggol. Walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kaya kung nagkasala ka, magtama po tayo sa Diyos. Lord, patawad. So nandiyan po si Jesus, nasa pamamagitan ng kanyang dugo, nililinis yung ating mga nagawang pagkakasala. Amen po ba doon? So sabi nga, ang Diyos po natin ay mapagpapawad. Hindi po natin kagaya, tao. Hindi pa umabot ng 5, ayaw mo nang makita. Ano po sinabi po sa aklat po ng Matthew? Ilang beses po ba tayo dapat magpatawad? 77 beses na pagpapatawad. Ibig sabihin nun, walang hanggang pagpapatawad ko. Paano po tayo pinatatawad ng Diyos? Ganun din po tayo patuloy. Talaga po na maintindihan po natin yung pagmamahal po sa atin ng Diyos. At pang-apat, ito na po tayo magbabakas. Sabi ito, puno po siya ng pagpapala. Gusto po ng Diyos na tayo pong lahat ay pagpalain. Amen! Amen! Kasi sabi ko, ano ng Diyos yung kayamanan kung di po niya ipagkakalob sa buhay natin? Kaya lang, ang tanong doon, nakahanda po ba tayo tumanggap ng biyaya? Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo sa Romans 8:32, kung
ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Sabi nga, ibinigay po si Jesus sa atin dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi niya kaya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sabi dito, kung naibigay ng Diyos yung kanyang kahit sa isang anak, kaya din po niya ibigay sa atin yung lahat ng bagay. Halimbawa, kayo po, mayaman na magulang. Hindi ba ninyo pagkakalooban ng kayamanan yung inyong anak? Siguro sabi ko ng mga magulang, depende. Tama po ba? Depende. Kung alam mo yung anak mo doon, uubusin lang sa masamang paraan, bakit hindi bigay? Sayang naman yung papagal ko na pag-iipon, di ba? Pero kapag yung anak mo, alam mo na namumuhay at sumusunod sa iyong kalooban at mapagkakatiwalaan mo, palagayin niyo po ba hindi ibibigay yung kayamanan na hinihingi po ng inyong mga anak? Siyempre, ibibigay mo. Bakit? Alam mo na namumuhay po siya ng tama at mapagkakatiwalaan. So, ganun din po kung minsan sa buhay natin.